Yes, mga kaibigan. Punta namin sila Papa Franz. At ililipat na namin sila Papa Franz pa ng kwarto. Ang bahay po. Dahil kawawa naman po. Walang ibang matirahan. Walang ibang inasahan kundi tayo lang po, mga kaibigan. Papa Franz. Ibia. Anong tao dito? Franz, wala dyan? Wala, Franz? Ay, wala po. Saan? Nasa siya po. Ha? Nasa dos. Anong dos? Doon po sa school. Saan yun? Doon lang po sa school po. Saan na doon naglipat? Hindi na po talaga yata po sa tiyahan. Diyan pa rin sila. Opo. Pwede ba laman namin saan yun? Maglakad lang? Dagan. Ito yung bahay nila Franz, mga kaibigan. Lamang bahay. Ayan. So, ililipat na po namin. At sobrang kawawa po. May kasama sila dyan eh. May kasama sila dyan. Kaya ilipat na po namin. Ha? Kasama ni? Dito yung dapat mo na sila, ano kayo ba? Ay, kahit ali, dito na. Hindi naman tala yun ah. Ha? Kasi na ano din. Nabaha. Nabaha din. Kung malaya lang ako. Tama kita. Malaya ka naman talaga ah. Wala ko nakita nag-vlog siguro. Magtaka ka kung naka-brief yan. Ngayon ko lang nakita lang naka-short. Sabi ko magtaka kung naka-brief yan, mag-vlog ako. Ano yun yung tapos? Yan o din. Na naglipat na ngayon. Ne, Ito po, nasama daw. saan ang bahay ni? Malayo? Ha? Tumanan din po sa dos. Matricycle pa? Malakad lang. Malakad lang, tricycle. Lakad lang? Malakad lang? Saan ba dami? Saan eh? Masakit dito? Basta kayo na dito? Sakay tayo. Sakit mo lang. Ha? Malayo ko na eh. Hanggang layo? Kabalik ka pa. Doon ka na sa Maya. Doon ka na sa tabi kay ano, para makuturo mo. Baka hindi mo nakita. Ay, doon na sa kay Vivan. Ay, saan ba ang dos? Dali. Ano lahat kay bata? Saan nyo? Sila na yung lock nila. Ay, doon sa farm? Doon sa may palayan? Ah, punta na ako doon. Sabihan mapasok dito. Sabihan mapasok dito ng sakyan. Para malimlim. Alam ko na yan, pasok dito sa sakyan. Punta kami dyan na birthday ni ano, si Papa Franz. Dito ganap. Napunta kami dyan. Kami ni Tia, isang anak ko. Baso
upi-upi pa naman bahay doon. Kasi dito. Mm-mm. Lahat itiraan niya. Trapal lang ng ano, gilid. Kasa man yan dito sa tiyan. Tapos na naman. Ito baga na may rin kapasan. Ay, helmet lang pala. Tao po. Ay, ate. Si Papa Frank. Ano sa loob? O, nagiba nyo na dito yung kubo? Oo po. Kubo ni Papa Frank dati. Ako po. Hello, ay kuya, Papa Frank. Easy ka lang ha. Kuya Bal. Kuya Bal. Ay, dapat si Kuya Bal. Lumalabas. Hello po. Dito po kami sa ano sa Punta na, galing na kami doon sa inyo. nagpunta na po doon. Dito po kami ngayon sa lola po ni ni Daniela. Dito po dati yung yung bahay dati dito. Napapatanggal Na na nasira trapal ng lang. bagyo. Ah, nasira na? Opo. Galing po kayo dito sa sentro. Doon sa Ay, bahay. doon sa isang bahay po, doon sa Kalate Grace po. Tinira na. Ano nangyari? Hindi umuna naman. Dito po yung yung dito po talagang dating tinitira namin dito sa kala lola niya po kasi ito. Kala lola ni Yan. Daniela. Dito po yung dating may bahay po na iba na ng bagyo. Kubo lang yan dito dati. Trapal lang yan na nasa gilid. Dito dati. Opo. Ay, nakarating ka na dito, no? Oo, nasa birthday niya. Birthday niya po dati. Kailan ba kayo lumipat? Nung po, minsan nandito po kami, minsan nandun po sa kabila kasi yung panganay po namin si Kisaya, doon po nag-aaral sa may sentro sa daycare. Nag-school na po siya doon, yung Isa daycare. pa kasi dito naman siya nasanay eh, ano? Opo, dito medyo malapit po pag Ang maganda rin. May Walang tao doon sa kabilang bahay na dito Wala na nga. si Ate Grace. Nagpunta po kasi akong school. Oo. Ano pa ba, Brad? Anong balita? Hindi ka na ulit nagpasok? Ngayon po hindi pa po ako nakakapasok po ulit nung mga nakarang araw kasi ito pong nakalipas pong gabi po. Yung yung medyo na iba yung pakiramdam ko, yung parang nanginginig ako na nangihina. Siguro dahil daw po sa yung siguro yung parang bumaba yung sugar. Kasi kasi alam naman po nila yung na nung nakarang buwan po pagpa-check up ko na po ako na-diagnose po ng type 2 diabetes. Kaya minsan na taas yung sugar ko, tapos na baba yung Ilan taon ka na? Bakit ang dami mo nang nararamdaman agad? po, Ilan taon ka na? 28 pa lang po nung last year. Batang-bata ka pa. Oo nga po. Ingatan mo yung kalusugan mo. Opo, yung papa ko po kasi tapos yung lolo ko, yan din pong naging sakit nila eh. Tapos siguro din dahil sa mga kinakain. Iwas ka sa Dapat maraming kay kanin. kay Papa Prince Minsan parang nagibat po yung yung ulo. Nung nakaraan nga po paglabas ko sa daet, yung pag nagdadrive ako parang nagigibat yung ko ulo sa parang Bata pa pala ito. Ito yung keyboys mo. Yung kinuha namin. Opo, kasi rescue lang sa akin dito yan. Ay, kuya pa eh. Dito po. Galipat na naman kayo. dito po kami ngayon sa sa lola po. Ganun na lang, hindi ako matanda. Ito lang. Okay, edad lang tayo. 25 lang ako. Ako 26.
Lalo na ako, 24 pa lang. Ano mo? Kailangan magpapawis ka. Mas maganda kung magpapawis ka. Oo po. Kasi yung ano ng sugar natin, kapag lagi kang na ano ng pawis, natitingga yan. Si type 2 Diabetic. type 2 chronic kidney disease yun pagka ano, kidney ang bahamatan sa iyo. So kailangan mo ng Theobroma. Pastor, anuhan mo nga si ano? Theobroma, pasok agad sa kanya. Papa Franz na magandang ano. Lagi nang nagkakasakit batang bata pa. Dito ka! Ha? Dito ka! Ano ba papayo? Payuhan mo ng mga maganda para sa kanyang health. Kaya may pastor tayong kasama. Dapat laging doktor. Oh, hindi pastor. Ito si Doc. Hindi na ako. Ang kagandahan kasi Pasyente ako ay. mas matindi yung may ibigay mong payo kay Papa Franz. Kasi yung doktor kasi yung isa malala na si Papa Franz. Kasi sa ano naman kasi, kung mga doktor ay talagang doon sa kanilang mga sakit, ako ang masasabi ko minsan ang sakit ay dulot ng pwedeng pagkakamali, mga desisyon na hindi tama. Yan ang nangyayari kung bakit tayo nagkakasakit. Minsan din ay ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. So kadalasan ang naipapayo namin para tayo ay pagalingin ng Panginoon, search natin yung sarili natin, di ba? Search mo yung sarili mo, Lord, ano ba mga nagawa kong pagkakamali, bakit ang dami kong sakit? Tama. Di ba? Lord, ano ba yung mga nangyari sa akin before, o baka meron kang pinapagawa sa akin na hindi ko nagawa. Minsan ganyan yung dating sa atin. Bakit tayo nagkakaroon ng sakit? So kailangan natin dito reflection. Mag-reflect tayo dun sa mga bagay na nagawa natin dati. At kapag ka na-realize mo sa sarili mo na meron kang mga pagkakamali, then it's about time na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi alam mo, sabi ng Bible, kaya hindi naririnig ng Panginoon ang inyong mga panalangin dahil sa kasalanan. So kung ang kasalanan ang nagiging hadlang para tayo ay pakinggan ng Panginoon, ang pinakamabisang pwede natin gawin dyan is humingi ng tawad para mawala yung kasalanan, di ba? So pag nakahingi tayo ng tawad sa Panginoon, ang kasalanan natin patatawarin ng Diyos, at dyan pa lang yung pagkakataon na pwede niyang marinig ng tama yung mga panalangin natin. So ano yung mga panalangin mo? Di isa-isahin mo na ulit sa Panginoon. Lord, ayoko na ganitong buhay. Ayoko nang nangyayari sa buhay ko ngayon, di ba? Kung maaari po ay baguhin mo po yung sitwasyon ng buhay namin. So mula doon ay maririnig ng Diyos yung panalangin natin. So kasi mahirap para sa ating mga tao na humingi ng kahit na anumang pabor sa Diyos kung meron tayong tinatago sa puso natin. O kung may sama ng loob ka, patawarin mo na yung kinakasamaan mo ng loob. Merong nagkamali sa'yo, patawarin mo yung nagkamali sa'yo. Kung ikaw naman yung nagkamali, humingi ka rin ng tawad. Kasi doon mapapagaan yung ating kalooban, at doon din makikita natin yung kamay ng Diyos na hihipuin niya tayo. Alam ko naman kasi nagsisimba ka naman, nakikita kita sa church. Ibig sabihin, doon napasok, pastor, yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oo. Yun talagang pinakaano ay. Kasi ang kagaya yung preaching nung nakaraan is ang pananampalataya kailangan may kasamang gawa. Yun talaga yun. So ibig sabihin, hindi rin tayo pwedeng tatamad-tamad. Kailangan din natin kumilos kasi maraming tao ang umaasa sa atin, lalo na ikaw, pamilyadong tao ka. Kailangan mong kumilos, kailangan mong magpursige. Ngayon kahit na minsan tayo mga tatay, pag may nararamdaman tayo, di ba? Pag inaalala natin yung kinabukasan ng ating pamilya, minsan nawawalang bahala yung karamdaman natin. Basta ang importante, meron tayong mai-produce para sa pamilya. So sa akin, hindi ko naman sinasabi sa'yo na may sakit ka tapos magtrabaho ka. Okay lang din yun na magpagaling ka, nagpagamot ka, nagpagaling ka. Pero wag mong ialis sa sistema mo na kausapin pa rin ng Diyos. Di ba? Kagaya nga nasabi ko sa'yo, kung sa tingin mo, na-realize mo sa sarili mo na meron ka pala mga pagkakamali,
maaaring yan ang bunga ng kasalanan natin kung bakit tayo nagkakasakit. Minsan kasi hindi natin alam na tatanim tayo na hindi natin alam na mamali pala. Yes, Di ba? Kaya ako isa pa ako pagsampal sa iyo na sa harap mo. testimony yan. Ako din gaya din na nasusuko talaga ako pag namaga. Gising ako, sabi ko, isip ko na kaya ko ba o hindi. Tapos mamaya ay hindi. Tapos sabi ko, sige higa ka na lang, tapos mainom na lang alak. Mamaya hapon sabi ko, paano na ito, tanggal na yung bagalasa umaga. Paano na ako matulog? Inom ka na muna ulit para matulog. Ganon. 4 na buwan nagaganito talaga ng buhay ko na narasan ko. Bandang huli, pinasuko na talaga ako. Pero pagpunta ka na sa doktor, bibigyan ka ng gamot. Sabi na next week, babalik ka na ulit, bayad ka pa. Next week ulit, babalik ka pa. Balik-balikan ka pa, pero hindi ka naman Ako, example sa'yo, 4 months talaga kulong ako sa bahay. Hindi ako kaya na labas, kulong talaga. Nasuko talaga ako sa sarili ko na hindi ko kaya. Tapos sunod na bandang huli na, chat ko lang si Ate Edna. Sabi ko, Ate Edna, baka mamatay lang ako dito. Hindi ko alam, basta bahala kayo kung anong gagawin ng paraan. Kung kahit na 1 week muna ako dyan sa lighthouse para natatanggal ko yung alat. Para gusto ko naman talaga ng gagawa, hindi ko kaya gagawin. Pero tapos sila pastor ito, tapos yung 3 pastor pa ang iba, na-pray sila sa akin. Tapos ngayon, okay na 1 week pa lang. Talagang ramdam ko na okay. Amen. Praise the Lord. Dati yan, makikita mo gano'n. Yan ang puntahan namin sa Di ba nahawak ka na sa akin, habang dasal kayo, na yung pa ako nagagaganyan. Saka mapula siya noon. siya dati. O, tinan mo ngayon. Hindi, ang pagka... Hindi biro talaga. Kung talagang kahit isipan mo naman na ramdam mo naman, ay wala talaga akong kasalanan. Pero hindi natin alam. Kasi mata na Diyos, siguro may kasalanan. Kaya hindi masama paghingi na tawad. Alam mo yung tinatawag na mind over matters? Yeah, Di ba? mind over matter. Madalas sa isip natin, pag inisip natin na may sakit ako, inisip natin na hindi ako pwedeng makakilos, wala ka talagang magagawa. Pero kapag inilagay mo sa isip mo na kaya mong gawin lahat yung mga bagay na yan, magagawa mo eh. Hindi mo mapapansin na may sakit ba ako? Bakit nagawa ko to? Minsan parang ang dating siya parang himala na nga ni Lord, di ba? Kasi may sakit ka pero nagagawa mo isang bagay na dapat ay hindi ginagawa ng isang tao may sakit. So mind over matters. Minsan yung problema natin sa isip lang yan. O psychological ang dating yan. So ibig sabihin, refresh natin yung mind natin. Ayusin natin yung isip natin. Kapag ka maayos, kaya sa kanya, inayos niya yung isip niya. Nung umayos yung isip niya, nawala yung mga nararamdaman niya. Tulad yan. Yan ang makakapagpalakas ng loob sa iyo. Oh, yan, no? Pati mga bata. Inspiration yan. Yan ang pinakamagandang inspirasyon. Kasi pag nararamdaman mong tila, sabi mong nanghihina ka at bumaba ang sugar mo, mag-candy ka lang. Candy lang para bumalik uli. Kasi pag bumaba Candy ang o sugar, bas magadali kailangan lang ng yun. candy. Coke. Coke, yan. Madali lang yan. Nasa diabetic siya. Pag ikaw ay panghinang-panghina Kahit pa rin, pati siya. tingnan mo na yung mga anak mo. Pagmasdan mo, gaganda ng mga anak ko. Ang gandang pamilya ko. Kaya, doon lalakas yung loob mo. Ako kasi wala akong pamilya, pero ang inagugutan ko ng lakas ng loob lagi, yung mga kapatid ko natin. Kasi ayaw ko maranasan ng mga kapatid ko, yung mga naranasan ko. Okay, ang gugwapo ng kapatid ko at magaganda bago ipaparanas. Wala talaga sa pamilya talaga, minado talaga. Walang balak. Wala talaga balak. Walang balak. Hindi nga, totoo. Hindi, tama naman yun. Kailangan meron kang paghugutan kasi. Mahirap yung nagtatrabaho ka ng parang walang pinagpapupuntahan, yung pinagsisikapan mo. Mas maganda na meron kang nakikita nga ito yung mga tao makikinabang at saka kailangan nila ang tulong ko. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kaya tayo minsan napupush tayo na gawin yung isang bagay na makakapagbigay ng kaluwagan sa lahat. Encouragement. Yes, encouragement. At saka maraming talent ito si Papa Franz. Oo, Nakanta, nagawa ng kanta. Hindi ka ba proud, Papa Franz, sa mga... naalala ko nag-chat siya sa akin eh. Papagawa daw ako ng kanta sa kanya noon. Magpapagawa ako ngayon pero hindi na yung yung dating company. Ngayon, ang gawin mo ngayong Papa Franz, mag-diet ka sa pagkain. Wag at much as possible, bawas ka doon sa alam mong nakakapagpataas ng sugar. Alam mo kung ano 'yon? Rice, pasta, tinapay.
Yan. Ang gawin mo sa kanin, kung may rep ka, di magsasaing ka. Indian doctor nagturo nito. Yung magsasaing ka, lagyan mo ng virgin coconut oil. Tapos ano mo lang, babahaw mo. Yun na yung iinit-initin mo. Then pagdating sa isda, bawal ang prito, steam lang. Lahat steam, pati gulay. Huwag kang aano ng mga mamantika kasi pumasok ka sa type 2 which is chronic kidney disease yun ng diabetes. Kapag Sa inalagaan mo yan, baluto nyo na ano, lalala kahit yan. ano, lagyan mo paminta. 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 And then more on, inom ka ng mga turmeric, mga herbal. Yan, makakatulong yan sa Oh, chismis lang kami. Ang dali baga magbigay ng advice sa ibang tao, no? Pero Para para sa sarili sarili mo, niya. hirap ka. No? Oo, gaya na sinasabi na, uy, may sakit akong ganito. Ay, kailangan mo mag-herbal ka. Maraming herbal sa paligid, maraming malunggay, which is nakatulong sa akin. Nakatulong kay Kuya Bal kasi nung nandyan ako sa lighthouse na inuubos si Kuya Bal, may sakit si Kuya Bal. Ipinaglalaga ako lang ng malunggay. Tapos sinasamahan ko ng kalamansi, konting asukal. Nakita ko si Kuya Bal mga ilang araw, hindi na siya inuubo. So ibig sabihin, maraming pwede tayong magamit dito sa paligid. Hindi tayo lang, kahit ang kakao. Ninong, yan. tayo, May kakao tao kayo lang din. tayo, di ba? Yes. Di ba, alam na natin na kung ano naman, tingnan natin kung alam natin na kung ano da. Yung manok, yung aso. Yan, dalawang ano na, nakita ko yan. Yung manok, pag na may ramdaman sila, tinatukan nila na yung ano-ano dahon. Tapos nadura sila na yung dumi naman baga. Ganun din ang aso. Pag nakita mo naman yung ano, napagkita naman yung alam nila na yung kung anong dahon kailangan kinakain. Kinakain nila tapos sinasuka. Paralis na yung ano na dumi. Matatanggal yung mga toxins. Oo. Ang ibig sabihin lang, no, ini-encourage ka namin na maging malakas yung loob mo. Huwag mong isipin lagi na ikaw Patalo may sa sakit. problema. Tsaka huwag kang Depressed ka isip niyan. kasi habang nag-iisip ka, nai-stress ka, lalo kang talagang manghihina. Dito kasi ano si Papa Franz, kasi kayo tagal na kayo nakasama, di ba? Pero ako siguro mga 1 year lang tayo nakasama ganito ano. Kasi kita ko naman si Papa Franz, parang lagi yun na para pag sa cellphone siya, parang natulala din siya. Tapos pag tawag mo na tawag, di niya narinig, bigla na lang yan nagaganyan. Kaya nga, Di ba tama? kaya nga yung kaisipan niya, nag-iisip siya. Sign ng ano yan, stress din yan. Oh, stress. Gawa mo kami ng bagong team Kasi na ang yun. isang taong normal, alerto ang utak nga alerto ang isip. Kapag ka tinawag ka, ang bilis nakakapag-react ka kagad. Natingin ka sa akin. Kapag tinawag, hindi no parang nagbibingi-bingi, di ba? Iba naman siya nagbibingi-bingian kaysa talagang late yung utak. Yung sinasabi mo, yung kakilala natin, nagbibingi-bingian. Ganun yun. Lubay. Gusto ko, i-try sa'yo kung si Kakao para ikaw magiging testimony ng ating, ng Grand Life. Ikaw na magbabayad. Ako na bahala doon. Sagot ko Sabi mo na eh, sabi ko na sana libre mo ba? Okay, ako. Sige. Video pati. Patay, may ebidensya. Dalawang box. Tapos, Hindi, joke pag nagpa-check up ka, malalaman natin ngayon kung ano magiging resulta. And then, mas maganda, masimulan namin, actually, nasa yung box ko kaso. Basta, papadalan ko sa iyo yung box, tuturo ko sa'yo paano iinumin. Kung kaya mong kuhanin sa linggo, punta ka ba sa Charge? O yun, sa linggo, magkita tayo sa linggo. Ipoprovide kita ng 2 box. Na dinala sa hospital, nagpunta po kami doon sa sa hospital ay nakalabas naman na. Sino po? Yung kapatid ko po. Papa-rescue namin si Papa Franz eh. Hindi po, inaano ko lang na kasi, kaya pinauwi 22 sa bahay namin kasi para matutukan ko ang pagpapagamot niya. Kasi wala po, malayo yun sa akin. Ngayon, hirap naman po ako ng parito, may alaga akong baboy, may pinyahan ako. Sabi ko, dito muna siya sa akin para matutukan ko. may sakit. Kasi mahirap po sa isang ina. So baka isa yan sa consideration kung bakit hindi ito nakakapag-decide. Hindi man pala sa pwede pa Kasi na... mas mahirap talaga kung palayo siya dito kasi walang Kasi ang isang ina, mahirap naman yung parito ako. Kasi hindi naman lang sila ang anak ko ay. Ibaga po. Ngayon, mabuti itong sa tabi ko talaga sila para nalalaman ko kung ano. Katulad nung isang gabi, inatake yan. Kung wala ako, sila lang mag-asawa, paano?
Kaya po yan, talagang sadyang kinuha ko po yun. Eh, mahirap po na ginising ako siguro mag-aalas 11 ng gabi. Sabi sa akin, Mama, nanlalamig na ako, nanginginig daw ang unyang katawan. Eh, siyempre, di na sa akin, di nakapag-decide ako kung paano ko gagawin ang ganito. O, edi, sa awa ng Diyos, hanggang maga naman, ayos naman na yung tubig niya. Ibig sabihin, gusto niyo si Papa Franz dito sa mga malapit sa inyo. Eh, pwede naman po, dito muna sa monitor akin. niya kasi yung... Ang pag-monitor kasi, mahirap po kasi na malayo siya sa akin, hindi ko na monitor yung pag-ano niya ng ano niya, kung ano baga ang gawa niya. Sa totoo lang po, siya makapagsabi na ano, hindi ko yan dito pinapatrabaho. Sa totoo lang, kaya nga nasasabing ako daw ang martir ng ina. Oo, inaamin ko yan, basta sa kaidihan ng mga anak ko. Kaya po ay hindi naman sa pag-ano, mahal ko yan si Jejut Franz. Simula't simula. Simula nang pumunta yan sa akin, talagang wala yan trabaho. Kahit sa pag-igib niyan, ako ang nagpapakahirap. Swerte Dahil naman hindi ni ko Papa talaga Franz. yung pinagaanin. Isipin niyo yun. Yun doon Yung mo po nalaman ay kita. nakikinig siya. Talagang hindi yung pagbubuhat bangko sa kanya o sa akin. Talagang simula nang dumating siya sa buhay namin. Totoo, nakakatulong-tulong din po siya sa akin. Pero, hindi ko po yan na, yung parang katulad nung iba na, utos dito, utos dito. Kahit po, pagpalugo niya, pantain niya sa kubita, ako ang nag-iigib. Wow, grabe naman yun, Papa Franz. Sa totoo lang po yan, yung pagpapatrabaho. kulang ha. Grabe. Iniingatan ko po siya. Kaya minsan nagagalit ako sa kanya bilang isang ina. Tama. Sa totoo lang po. Iniingatan ko siya, tapos siya hindi nag-iingat. Tama. O ay, paano? Oo, tama naman. Kinagalitan ko siya. Minsan nga, nasabihan ko yan. Susuntukin ko na ang bibig mo. Sinabihan ko po talaga yan harap-harapan dahil kung ako nagagalit sa kanila, hindi po tinatakbo ko pa sa ibang tao. Mismo sa kanila ko, sinasabi yung sama ng loob ko. Dahil, para malaman ko kung anong reaksyon nila. Ikat sa akin. Oo. Ay, paano? Hindi naman siya kaya ng asawa niya. Kasi alam ko, ang asawa niya, di ako nagpalaki. Sa totoo lang, wala yan alam kahit sa ano-anong gamot-gamot. Wala yan alam. Talagang asa yan sa akin. Hindi po yan sa pagsisira. Panay yan, mama. Yun ka, yung biyanan mo, mahal na mahal ka. Hindi ko po yan, hindi ko po yan sinasabi kay Kuya ba? Oo. Kasi ayaw ko yung magbaba ang tingin sa kanya. Hindi naman, kami proud sa inyo. Kaya sana, ikaw, Papa Franz, ipakita mo na strong ka. Kasi Ay, opo. Kasi, yan na nga po. Wala yan ginawa dito pag hindi inapasok. Talo pa naglilihi sa loob. Halos hindi ngayon mainitan. Minsan nasasabi ko, ay, Tutoy, ano naman, yung maglakad-lakad ka, hindi lahat naman ng motor. Ay, sinasabihan ko po talaga yun. Tama yun. Yung sabi nito, lumabas ang pawis mo. dapat lumabas yung pawis mo. Hindi sa inagatulungan ka namin. Doon sa mga bagay na yun. Para sa iyo yun. Nakikita ko. Hindi kakasama mo yun. Hindi ko yun pinagpapatrabaho ng katulad ng trabaho ko na parang trabahong kalabaw. Ayaw ko nung ganun sa mga anak ko. Di bali ako ang mahidapan. Huwag lang nasabihan ko yan, ma'am. Sa totoo lang po. Di bali ako mag-alaga. Huwag lang sa may sakit. Di bali ako magpakain. Huwag lang sa may sakit. Ako papang-alagain. Kasi alam ko, pinagugutom na yung tao. Katulad nito, itong apo kong ito, nirescue ko yan nung 1 linggo lang. Kinuha ko yan sa ina, sa isa Batangas. Swerte nyo, Papa Franz, may isang biyanan na ganyan. Sana magkabiyanan din ako ng Sa ganyan. totoo lang, minsan sulo-sulo ako, nag-iiyak talaga ako. Anak pa po ba kayong available? Oo, baka may Ay, dalaga wala pa na kayo. po. Hindi ko na po yun. Wala na. Hindi ko na po papag-asawain ng isang DJ kasi ako ang nahihirapan. DJ. Hindi. Oh. Hindi ba ito DJ? Oh. Hindi ako DJ. Gusto ko lang magkabiyanan ng katulad nyo. Ay, marami dyan katulad ko. Ay, hindi. Wala na nga eh. Kaya hindi nga ako mag-asawa. Kaya lang kung ganito pagmumukha mo. Huwag lang ganito. Pagutuman to dapat dito, pagutuman lagi. Sa totoo lang, pagpapadayet ko yan, si DJ Franz. Naawa talaga ako. Hindi ko talaga tinitingnan sa pagkain. Dahil diet nga siya sa pagkain, hindi katulad nung bagong dating sa akin na, kumain siya kang hanggat gusto niya. Katulad talagang tinututukan ko talaga ang pag-diet niya.
Basta wag naman pong puro pansit, tapos rice, tsaka yung ano, yung tinapay. Minsan Papa Franz, magpapawis ka. Papawis ka yung... Yeah, ngayon, isasabi ko sa inyo ang totoo. Alam nyo, nagtatago yan sa akin. Nakain yan sa labas. Ng pansit. Bawal din po siya ng ano, nung pagkain na dumaan po sa mantika. Ay, naku! Sus Maroset! Lahat pong sinabi nyo, nagtatago yan sa akin. Kaya sinasabi ko pa, yung mga soft drink na yun, abay, naumong yan dyan sa labasan. Lagi yan sa akin, nakasunod ako sa kanya. Pagdating yan sa bahay, ano ba gusto mo nang mamatay? Sabi ko, yung pang sinasabi ko sa kanya. Tapos pag nakaramdam ho uli siya ng parang nanlalambot, nanghihina, bumababa yung sugar. Huwag kang magalit doon sa mga sinabi ng nanay mo. Pakinggan Para sa mo akin, lang po yun ay tulong para sa'yo. bumalik ulit. Ganon. Ako talaga, inaantay ko kayo na ako mismo ang interviewin nyo para malaman ng totoo. Kasi alam nyo po, nahihiya din ako sa mga tiyoy niya, magulang niya. Kasi baka sabihin pinababayaan ko. Oh, yun po ang ano. Kaya ngayon pagkakataon na ito, talagang sinasabi ko na ang totoo. Para malaman ni Kuya Ban, ni Kuya Rab, na proud ako sa ginawa nila ngayon sa akin. Na isabi ko din yung sama ng loob ko kay DJ Franz. Hindi man anak ko, mahal na mahal kaya ni Mama. Sus Marusit, ikaw Hindi. Yung sinabi naman ni nanay, kita ko naman yung pagmamahal. Hindi yun yung hinanakit na inasabi na parang sinisiraan ka. Kung hindi, ini-encourage ka na maging malakas kang tao, magkaroon, parang ipinupos ka niya. Sa totoo lang, sir. Ayan, nakikinig ang isa kong manugang. Masaya manuga pa Ay, yung yung isang malaki. Sa totoo lang, sir. Ay, yung panganay nilang anak. Dugot pawis mi mag-asawa. Binayaran ko isang lote dito. Tayuan lang sila ng sarili nilang bahay. Binigyan ko po yan, sa totoo lang. Pero wala naman nakikita akong magpursige baga silang, ay patayaan ko dito. Kahit isang hollow block na makita ko man lang simulaan. O ay alam ko naman ang sinasahod. Alam ko naman na binibigyan siya ni Kuya Rab. Ay gustong sabihin ko at bayad ko naman na isang lote. Ay magpursige na sila para magpirmamente. Tama. Yun ay hindi paninira, Papa Franz, ha? Yun yung sinasabi ni nanay na unawaan ko yung ano. Para tumayo ka bilang isang ama. Tumayo ka bilang Yun ang isang gustong sabihin ko, sir. Yun. Tumayo ka bilang isang ama. Kasi Kung mayroon baga sila ay na maano lamang dito, Diyos ko po, Panginoon. panghabang buhay na ganito ang mangyayari. Huwag kang magagalit sa ibig sabihin na inasabi ni nanay yung lahat. As in, andyan na tayo sa punto na nandyan na yung mga bata. Andyan na yung pamilya mo. Dapat, kung ano yung inuutos sa iyo, yung ibig sabihin yung para sa inyo, i-ano mo, i-push mo. Yun. Ano kasi dapat kasi pagka mayroon ka ng pamilya, mayroon ka ng sariling pamilya, may mga anak ka, dapat mayroon ka ng direksyon sa buhay. Hindi yung paganto, paganyan. Nagugulat nga ako, doon kami punta. Doon na naman. Tapos ngayon, nandito na naman. Wala mangyayari sa Hindi buhay. talaga yung ipig-vlog ni Kuya Rab nun. Sa totoo Dito yan lang. nasa Pero alam na ni Kuya Rab na talagang mayroon talaga, maraming nakakaalam na vlogger na mayroon akong binigay dyan sa panganay nilang yun. Hindi sa kanila mag-asawa. Doon talaga sa apo ko. Hindi sa kanila mag-asawa para makita ko lang na yung halimbawa niyan, alam na nila. Wala pa kami kasundan dahil wala pa naman ako ditong titulong talagang sa akin. Pero bayad ko na. Sabi ko, ito sa inyo na ito, isang lote dito. Dalawa muna kayo dahil hindi ko naman kayo masasabay-sabay bilihan. Sabi ko, magporsig na kayo na magkabahay. Sabi ko, ganun. Ay wala man. Tinatago pa sa akin yan si Kuya Ban. Sa totoo lang talagang gusto kong makausap si Kuya Ban. Tinatago lang. Tawagin ko kaya. Ay, wag na. Tinatago ng mag-asawang iyan dahil hindi nila sa akin pinakakausap si Kuya Ban. Sa totoo lang. Para sa akin kasi, yung ibinigay mo sa kanila ay pagmamahal bilang isang anak. Yung tunay na anak. Kasi madalang sa biyanan yan. May biyanan kasi Madalas na... yung biyanan at saka manugang magkaaway. Oo, kadalasan. Namumura ko din yan, sir. Namumura ko din yan. Pero halawig na ang mga 2 linggo, 1 linggo, gano'n. Parang yung hindi galing sa puso, yun lang sa bibig lang. Kung sa bibig lang talaga. Meron kasing pagtuturo na Oo, tinatawag. meron, Eh. ano. Hindi lahat ng galit. Oo. Galit lang. Yan naman nakikita ko Yung kay minsan nanay galit kasi. natin, As in, gusto natin sila matuto. concern yun. Concern yun kay Papa Franz. Hindi, dahil ako ang naaawa.
mabuti lang kung habang buhay ako nabubuhay. Ay, matanda na rin ako. 65 na ako. Oh, ay kung mamatay na ako bukas, ay paano na sila? Oh. Tama din. Alam mo Kuya, Kuya Franz, sabi naman sa akin si Kuya Bal. Sabi niya, Kuya Robin, tagilin mo na alat. Pag naman nangyari sa'yo, si Pia na bata pa, makasawa yan ulit. Totoo naman, totoo. Totoo talaga Totoo yun. yun. Si Sinabi ko Franz, lang sa'yo ha, pag kung nangyari sa'yo, maganda yung asawa mo. pabayaan niya sa diri niya, sa totoo lang. Papagumong ko pa aki ko. 4 years pa. Oo. Patay na. Ilang taon na yung anak niyo? 20 anyos lang yan. Ay, batang-bata. Isa, ingatan mo. Ay kaya, Kabata pa pala. Dalagang-dalaga. tinutulungan ko siya. Para siya huwag siyang matigas ang ulo. Yun, tama. Kung saan siya nakakita na isang magulang na kahit yung mga damo-damo na inaalam ko kung ano ang ikabubuti sa kanya. Kahit alas 6 na ng gabi, nangunguho pa ako dyan ng dapat niyang inumin. Oh, saan pa siya nakakita niya? Kung iba-iba, pabayaan siya. Pabayaan talaga. Pero ako iba, pag minahal ng puso ko, habang nabubuhay ako, mahal ko yan. Yun. Ay, swerte ni Papa Franz. Okay. Kaya si Kuya... Hindi na, wag na siya. Proud naman ako kayo. Biglang nahiya. Kanina ang dami sinabi. Nung ilan na kay Papa. Hindi, ano naman masasabi mo po? Dapat, ganun na lang. Nagpapasalamat lang ako kay Kuya Bal dahil sa pagmamalasakit niya kay DJ Franz. Pero hindi naman ako pwedeng kung sakali na ay bahala siya dahil siya naman ang amo ni DJ Franz. Kung halimbawa, dahil hindi naman ako pwedeng mag-ayaw, hindi naman ako pwedeng magusto. Pero dahil may karamdaman nga yan, bahala siya. Kung sumunod sa kanya si DJ Franz, wala akong magagawa. Pero hindi ako masama doon gawa ng ako marami ditong alaga. May alaga akong apong tao, may alaga akong baboy, may alagang pinyahan, may alaga ako sa bundok. Kaya hindi pwedeng na masama ako doon sa kanila. Medyo malayo din pati po. Oh, malayo din. Gabi yan dyan, barablag lang yan, nasukbit yan ng itak, pero hindi yan nagagana eh.